All right, folks, you already know the drill. Another day, another bombshell from J.R. Badong. And honestly, at this point, it's less of a revelation and more of a full-blown docu-series. If you're just joining in, welcome. You're late, but don't worry. J.R. Badong has been busy turning receipts into a bonfire. And today's episode, oh, it's spicy. So what's the latest? According to J.R. Badong, direct from his livestream, Daniel, Razan is apparently out here playing 4D chess, except the pieces are paranoia, shady dealings, and a growing list of people side-eyeing him from a safe distance. And if you think you've heard it all, think again. The saga continues, and let's just say, the plot twists are giving telenovela meets crime documentary. Let's start with the paranoia levels in Camp Razan. J.R. Badong says they're monitoring people like the NSA, but with worse Wi-Fi, watching Facebook likes, checking who tunes into the exposés. Parang high school crush lang, pero may cultish surveillance budget. And then, of course, there's the alleged supply chain. Except instead of goods for the needy, it's reportedly flowing straight to leftist groups. Sounds like someone read Robin Hood and skipped the part where he's supposed to help the poor, not fund underground movements. Oh, and the latest drama, property dealings. Apparently, a house was sold, and now J.R. Badong is pulling out the metaphorical whiteboard with red string, connecting the dots like a budget conspiracy theorist. Except this time, the dots lead to real estate transactions that might have more dirt than a construction site. And let's not forget the Senate investigation theory. Because when your activities start sounding like they belong in a government hearing, maybe, just maybe there's a problem. J.R. Badong seems to think Daniel Razan is busy making connections in the police force. For protection? Influence. Our whistleblower doesn't say. But one thing's for sure. This isn't your typical Sunday sermon. So, where does this all go next? According to J.R. Badong, more people are stepping forward. More receipts are getting printed, and the walls, they're closing in faster than a deadline you forgot about. Before we wrap up, don't forget to subscribe. Because let's be real, J.R. Badong is serving up content faster than Daniel Razan can allegedly switch tactics. Hit that button unless you're part of the surveillance squad. Then, hey, welcome. Enjoy the show. See you in the next one, where J.R. Badong will probably drop another plot twist, and we'll all pretend we're still surprised. Hello po, good morning po sa lahat. Good afternoon, good evening sa lahat ng panig ng mundo. At ngayon po mga kapatid, hintayin lang natin na may mga manood. Yun po mga kapatid, magandang araw po sa inyo pong lahat. At muli pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan mula sa Diyos at sa ating pong Panginoong Jesucristo, mga kapatid. At meron pong nag-message sa akin sa Europe at saka sa North America na ini-screen na daw po lahat ng mga nanonood sa akin. Kaya doon po sa mga nag-upload ng mga videos ko sa YouTube at sa iba't ibang mga platform, lahat po tayo welcome po na mag-upload ng mga videos, mga kapatid. Dahil kailangan pong malaman ng lahat yung pong katotohanan na ginagawa ngayon ni Daniel Razan. Nababaliw na po si Daniel Razan, mga kapatid. Yung po ang totoo, nababaliw na po siya sa kung paano niya pa mapagtatakpan yung mga baho na itinatago nila. At saka yung mga maling aral na itinuturo, mga kapatid. At kanina lang, mga around 4 a.m., merong nag-chat sa akin. 4 a.m. po dito may nag-chat sa akin. Sabi ko, pwede po ba tayong mag-video call? Sabi kong ganyan. Nung nag-video call kami, nabulaga po ako. Yun po. Ano po siya? Kilala kita, brother. Sabi kong ganyan. Kasi nakikita kita. So, hindi ko po muna babanggitin kung sino po yung nakausap ko kanina. At dumadami po, kahapon lang,
dalawang manggagawa yung nakausap ko po actively doing their obligation, pero closet na po sila. Nadadagdagan yung mga MMC na closet dyan. Kaway-kaway sa lahat ng mga MMC na napapraning na din. Yan, napapraning na si Rhea sa Sondoncillo. Nababaliw na sila kung sino ang naglilik ng information within their group. So, hindi mo na alam ngayon, Rhea sa Sondoncillo, di ba? Sabi mo, naghahanap lang ako ng damay sa kalagim-lagim na sasapitin ko. Sino ngayon ang merong kalagim-lagim na sasapitin? Rhea sa Sondoncillo. Yung bang nagtatakip sa kawalang hiyaan ng leader mong si Danya Rason? Or ako? Sino ang merong kalagim-lagim na sasapitin? Ako, mga kapatid, kaya nung na-receive ko yung screenshot na yon, sabi ko, teka, parang may mali dito. Ako itong nagsisikap na makagawa ng mabuti, maging mabuting tao sa abot ng aking makakaya. Ako pa yung may kalagim-lagim na sasapitin. Sabi ko, parang merong mali dito. So, ayun nga po mga kapatid. And the rest is history. Kaya po, yan, nagkapatong-patong na hindi ko naman po dapat banggitin pa, mga kapatid, na yung pinaggagawa ni Danya Rason at ng kanyang pamilya. Marami pa po mga kapatid. Ito po mga kapatid, tanong ko lang sa mga nanunungkulan sa gobyerno, kapag po ba nagpo-provide ka ng pangangailangan ng mga grupong makakaliwa, kagaya ng CPP, NPA, at iba pang mga grupo na anti-government, ano po ba ang masasabi nyo po sa lahat po ng mga sa lahat po ng mga nanonood at manonood na mga nanunungkulan sa ating pong pamahalaan, sa ating pong gobyerno? Pagka ang isang grupo po ba, yung leader ng grupo ay nagbibigay ng supplies. When I said supplies, mga kapatid, at sa lahat po ng mga nanonood, kagaya ng mga pangangailangan nila, basic needs, food, medicine, laptops, cellphone, and money. Ano po ba ang masasabi po ninyo? Yung po ba ay katanggap-tanggap sa gobyerno ng ating bansa or kalaban ng ating pong pamahalaan? Betrayal of public trust, parang ganun. So, meron po akong meron pong information na dumating po sa akin na ito pong si Danya Rason nagsusupply po ng pangangailangan po ng grupong makakaliwa. Tandaan niyo po yon. Nagsusupply po si Danya Rason ng mga needs ng grupong makakaliwa. At yun pong po nila, middleman na ginagamit dati pong anchor ng DCRH. Meron pong sinend sa akin na documents. Yung pong informant, voluntary, po yun, nag-inform sa akin. Sabi ko, brother, ba't mo nalaman yan? Kasi po, po ako? Ay, oo nga pala, nakikita kita. So, lahat po nung nandoon sa grupo na yon, pagka po merong usapan tungkol dito po, pinapatawag ni Danya Rason. Ngayon,
ipatawag mo uli, Danya Rason, yung mga concern dyan. Ganun lang. Yun po mga kapatid. At ano po, paranoid na po sila. Kaya yung pong mga kapatid, pakiusap po ha mga kapatid, lahat po ng mga nanonood ng live ko, nakamonitor po kayo. Minomonitor po kayo, I mean. Lahat po ng nanonood ng live ko, minomonitor po kayo, mga kapatid. Yun po yung dumating na information sa akin siguro a few minutes ago, na iniisa-isa po lahat ng mga nanonood sa akin at lahat ng nagre-react at lahat ng nilalike ko po yung mga post nila sa Facebook. Minomonitor po nila. So, lahat po ng mga kapatid na nanonood sa akin ngayon, hintayin nyo lang po na ako po ay matapos sa pagla-live bago po kayo manood ng video. At meron naman pong nag-upload ng video sa YouTube, yung pong Neb po yata ang ano nun. Neb po yung YouTube account. Kung sino man po yung Neb, salamat sa'yo, kaibigan, dahil sa concern mo, yung malasakit mo sa mga nakikinig. Yun po. Hindi po kasi kapag ka totoo naman yung sinasabi mo, bakit mo naman sasarilinin? Kaya I am encouraging all of you, kung meron po kayong YouTube accounts, i-upload nyo po yung mga videos ng mga ini-expose po natin. At kagaya nga po nung sabi po nung kapatid, kung ano-ano na lang po yung ipinupukol nila sa iyo ngayon, brother, kasi kagaya nun, kaya ka daw po gigil na gigil, kaya ka nagre-rebelde dahil hindi ibinigay yung commission mo. Sabi ko, hindi ko na nga po inano yung commission ko eh. Tanungin nyo po sila Sis Mary Ann Malyari. Tanungin nyo sila Brad Josel Malyari. Tanungin ninyo si Sis Wilma Gotiangco, asawa ni Brad Raymond Gotiangco. At tanungin nyo po mismo yung seller ng bahay na nabenta ko po doon sa mag-asawang Bet at Dan Rason. Ang seller po ng bahay, si Sis Hilda Malhi, mga kapatid. Yan, tanungin nyo po lahat. At tanungin nyo po yung impactong Noli Saballa. Meron po akong screenshots nung usapan namin. Alam nyo po mga kapatid, ganyan po yung mga traitor na mga KNP. Sabi niya, ipunin mo lahat ng conversation ninyo. So, talagang well-trained po yung mga impaktong mga KNP. Hindi po lahat impacto, hindi po lahat ng KNP impacto po mga kapatid ha. Ito pong mga impaktong KNP na to, well-trained sa evil works, mga kapatid. Biro mo, sasabihan mo ko na ipunin mo lahat ng conversation ninyo. Screenshot mo para meron tayong panlaban. So, ganun po yung ganun kasi yung kaisipan ni Danya Rason, mga kapatid. At inuulit ko po doon po sa mga bago lang na nakaakyat ngayon at nanonood, mga kapatid. Tanong ko lang po, pagka po ba ang isang leader ng isang grupo ay nagsusupply ng mga pangangailangan ng grupong makakaliwa, mga grupong kalaban ng gobyerno, ano po ang tawag doon? Kasi po, napag-alaman ko po na ito pong si Danya Rason
ay nagbibigay ng supply sa grupo po ng CPP, NPA at sa iba pang mga grupo na kalaban po ng gobyernong Pilipinas. Mga kapatid, ano po ang sinusupply? Medicine, food, money, hindi ko alam kung ammunition kasama po. Hindi ko masyadong nakita yung sulat na binigay po sa akin. And laptop and cellphones, mga kapatid. Tapos ang pong nila, middleman or parang kumakausap at nagbibigay noong kailangan ng grupong makakaliwa is dati pong anchor ng DCRH, mga kapatid. Kaya siguro kung malalaman ito ng Senado, po pwedeng matawag, maimbita si Daniel Rason sa Senado. Kaya alam niyo po mga kapatid, kaya itong si Daniel Rason nagpapalakas sa mga kapulisan. Dahil po dyan, meron po silang tilatago talaga mga kapatid. Bakit of all the government agencies that really need help from other private groups, mga kapatid, why PNP? Of all the many government agencies that needs help, mga kapatid. So, yun po ang masasabi ko po diyan mga kapatid. At sana magtulong-tulong po tayo na makaabot sa Senado yung pong concern po na ito mga kapatid, dahil ito po ay isang serious matter regarding the security of our nation, mga kapatid. Opo, sigurado po ako at meron pong mga evidences na isinend po sa akin, and I am willing to show them all, at meron pong mga makakapag-testify. They are not they are a group of ex-members of MCGI, mga kapatid, at sa lahat po ng mga nanonood. Kaya hintayin nyo pa po, marami pa pong lilitaw ngayon mga kapatid. Meron po akong isang grupo ng mga workers na inihintay na magsasalita, mga kapatid. At nag-message po siya sa akin, Brad Badong, sabi po niya sa akin, konting tiis na lang. Pagka ako ang lumabas, ikaw naman ang manonood. Kaya lang, meron lang akong mga inaasikasong mga importanteng mga bagay, dahil alam natin kung papaano kumilos ang mga demonyo na yan. Yan po. They are group of workers actively doing their tungkulin inside the church. Ayan, Daniel Rason, binibigyan na kita ng hindi lahat ng mga manggagawa at hindi lahat ng mga KNP, Daniel Rason, hindi lahat ng mga KNP na nanonood sa'yo are naniniwala sa'yo, Daniel Rason. Yun lang ang masasabi ko, mga kapatid. At merong nag-message, sabi ni Manny Santos, trying hard ka. No way yan. Hindi po ako trying hard, kapatid na Manny Santos. Sooner or later, you will find the truth. And the truth will set you free. Yan lang po ang masasabi ko po sa iyo, Sis Manny Santos. Hindi po ako trying hard. Hindi ako nagsasalita ng walang basihan, mga kapatid. Lahat po ng sinasabi ko, I have personal experiences. Kaya yung pong sinasabi niyo po, Sister Manny Santos, trying hard
ka. No way yan. Hindi po ako trying hard. I am just stating all the facts na alam ko po. And I am just an instrument of the brethren na nakakaalam ng mga nangyayari sa loob ng MCGI sa pamumuno ni Daniel Rason, mga kapatid. Kaya ano po mga kapatid, magtulong-tulong po tayo. Magtulong-tulong po tayo. In-unblock ko na si Kuya Adel. Kasi may nakiusap na kapatid sa akin na i-unblock ko daw po si Kuya Adel dahil meron pong rumor na ako at saka si Kuya Adel ay iisa. So, Kuya Adel, you can send friend request sa akin. Magtulong-tulong tayo to disseminate the information that the people should and must know, mga kapatid. Kay Brother Dark Knight, si Brother Dark Knight, nagpakilala na siya, in-expose niya na yung sarili niya. Siya po si Brother Ramil Ramal, na dati pong district servant, mga kapatid. Hindi po yan bibirong hindi po yan district servant na hindi po siya manggagawang kanin. Di kalibreng manggagawa po yan si Brad Ramil Ramal. Mga kapatid, meron po yung paninindigan sa katotohanan. Brother Dark Knight, alam ko nanonood ka sa mga video ko. Magtulong-tulong po tayo, mga kapatid. At saka yung mga kapatid na nagde-disseminate ng information. Mga kapatid, hello po, Sister Laarni B. Guinness. Shout out po from Zambales po kayo, Sis Laarni B. Guinness. Yan, magtulong-tulong po tayo mga kapatid na masabi at maipaalam sa publiko ang dapat malaman po nila, mga kapatid. Mabuhay ang mga kapatid sa tunay na kahulugan, sabi ni Brother Emil Domingo. Yun po mga kapatid. At marami pong mga kapatid na gumawa ng mga dummy accounts para po makapanood po sa akin. Yun po mga kapatid. Nakikipanood po sila sa mga accounts ng mga mga family members nila. Yun po, sabi ni Brother Bertong from New Zealand. Hello po, Brother JR. Sabi ni Jinju Semeraria, salamat sa efforts nyo mga kapatid. I appreciate it so much. Anaya, Brad DK po ay maraming poste na na-donate. Sabi ni Sed Watashi, kasama rin po ako. Bro, sa laban nyo, ako nag-expose sa TikTok po. Pasupport po mga kasama sa TikTok. Sabi ni Heyeku, ang hirap naman basahin nito. Heyekui Nuhimu. Hello to Brad Alan Cabrera sa Sydney, Australia yon. Sabi ni Sed Watashi, kasama rin po ako. Yun, nabasa ko na to. Sabi ni CJ Naliwanagan Jr., ang kalaban ng Estado ng Pilipinas, ang supporter ng sinumang makakaliwa. Delikado yung religion. Delikado yung religion na yan. Dapat maiparating sa Department of National Defense. At dilig ang nakatutok yung camera sa akin nung isa dumaan. Yun lang po mga kapatid. Ano po ngayon? Ayun, nakatutok yung camera sa akin. Salamat sa pagkakamera mo, Sis Estela. Ayun, nakatutok yung phone mo sa akin. Nakaganyan yung camera, oh. Huwag ka magsisinungaling. Alam mo, susumpain ka ng Diyos sa kasinungalingan mo. Ayun, mga kapatid. Paranoid yung mga kampo ni Satanas.
nung dumating po yung mga kapatid, yung anak ng boss ko dito, natatawa po ako. Nagulat siya, hindi ko siya tinawag. Ang dami ko pong niluto, mga kapatid. Pinabayaan ko lang po siya. Tapos dumating siya sa kusina. Hindi ko naman po dapat palalampasin ko na lang po eh. Nagbabaka sakali po ako na magbabago po siya. Kaya lang, natutuwa nga po ako mga kapatid kasi yung anak ng boss ko kahapon, nag-iwan po ng pera po sa akin. Personal, money, tsaka po money na pangbili daw po namin ng mga kailangan po namin. Mga kapatid, mga kailangan namin dito, personal. Tapos, bago siya umalis, nakipagkamay po siya sa akin at niyakap po ako. At sabi po niya, pinagbilinan niya si Estela, do not fight. Huwag kayong mag-aaway. Kasi ganun po yung mga tao po dito. They are professional. Wala silang pakialam kung ano yung, yun, saglit lang po may tao. Hello! Hello. Yes. Meron Jess. Kafe? Yes. Letter. Beka. Amerik. Kafe. Okay. Ayun po mga kapatid, umakyat na po siya. Dumaan po siya dito kanina at paano ko ba i-demonstrate? Kunwari, ito po yung camera. Ito yung cellphone. Ito po yung camera. Dumaan po siya, nakaganyan po yung yung cellphone po niya. Hindi naman po ako tanga para sa mga ganyang mga bagay. Dumaan po siya, papunta doon, tapos eto na naman si sabing ganyan. Naririnig ko po yung yung sinasabi niya eh. Merong times kasi nabingi po talaga ako. Merong times na nagbibingi-bingihan lang po ako dahil sa mga naririnig ko. And pagbalik niya po uli doon sa papuntang hotel, nakaganyan na naman po yung yung cellphone po niya at nakatutok sa akin yung camera. Ganun lang po mga kapatid. Ayoko na po sanang i-open po ito dahil naawa din po ako sa kanya sa sa ginagawa po niya mga kapatid. And hindi po niya alam kung hindi po niya alam kung sino po yung kinakampihan niya. Mga kapatid, kumakampi po siya kay Satanas. Kaya alam niyo po mga kapatid, napapraning na talaga masyado itong mga yung mga demonyo na nandyan. Sabi ni Brad Mike Nabong, yung original account mo, in-unblock na kita. Pwede ka nang mag friend request sa akin. Brad Mike Nabong. Sabi ni Brad Adrian, isip, focus ka lang tol, wag ka papadistract. Opo, hindi ako magpapadistract at sinabi ko lang kasi naka-live yata siya kanina. Kasi wala pong nanonood sa kanya. Doon po kay Estela. Nag-ano po siya mayroon po siyang mga product na binibenta. Tapos, ito po pala, meron po akong shinare na Shopee account nung kapatid, si Quincy Torres po yata yun. Pakisuportahan nyo po mga kapatid. Mabuting kapatid po yan. Si Quincy Torres, naisama ko po yung magulang ni Danya Rason, yung impactang nanay ni Danya Rason at saka yung babaerong tatay ni Danya Rason. Doon sa bahay nila si Quincy sa may Fiesta Communities sa likod po ng SM Pampanga. Naka-experience sila nakita nila na totoo nga yung sinasabi ni Brad Badong. Yun po mga kapatid. At sana po yung pong mga nag-e-edit ng mga videos ko po, yung pong particular na sinabi ko patungkol po sa gobyerno at saka sa makakaliwang grupo, i-edit nyo po and sana maiparating sa
kinauukulan, mga kapatid. Brother Onat Florendo, alam ko nakikinig ka dyan. Sana ma-iano mo 'yun, ma-edit mo ng maayos. Sabi ni Brother Albert Balisbis Martinez, Brad JR, tanda po ba ninyo kung ilan na ang salot na meron tindang alak? Lahat po 'yon, meron pong tindang alak. Opo, lahat po 'yon. Sabi ni Brother Johnson Aras Caraga, pati workforce ireklamo. Yun po, sabi ni Brother Johnson Ascaraga. Inihintay ko po kasi siya talaga, si Estela, dahil mamimili po kami sa city. So, hindi ko po alam kung paano ngayon ang gagawin ko. Pero, gano'n na lang. Ako na lang mag-isa ang pupunta sa city. At hindi ko na po siya isasama. Gano'n na lang po ang gagawin ko po siguro. Dahil mahirap pong may kasamang kampo ni Satanas, mga kapatid. Kaya ganun po, napapraning na po sila. Napapraning na yung kampo ni Danya Rason. Iniisa-isa na nila kung sino-sino ang mga nakikinig, nanonood sa akin. Sabi ni Brother Edison Tejuco, pag dumaan uli si Sis Estela, tapat mo lang sa kanya. Sabay-sabay tayong magsabi sa kanya, "Hi Estela, we love you." Sabi ni De Guzman Carding, pero bro, wala ako nakitang alak sa salute sa may QC. Salute po sa Brazil, hindi po sa QC. Sa Brazil po. Sabi ni Brother Tom Gabriel Cuando, Johnson Ascaraga, akyat ka bro. Sige, mag-invite tayo. Invite natin si Brother Johnson. Ayun. Invite kita, Brother Johnson. Ayun, merong nag-message sa akin, nag-pop up. Sabi niya, brother, silent viewer po ako. Sabi niya, actually dalawa po kami ng asawa ko. Marami pong mga sa buong mundo, mga kapatid, na nanonood na patago. Yung iba or most of them are watching in YouTube. Kaya kung sino man yung Neb na yan na nag-upload, saludo ako sa'yo. Kaibigang Neb, kung sino ka man, I do not know you. And kung sino ka man, salamat sa pagmamalasakit mo sa katotohanan. Nag-decline si Johnson. Nagloloko na naman ang signal, wag naman sana masira ang net. Nagloloko po yung signal ko po. Okay. Pa-shout out po Brad sa mga officers po ng lokal, EDSA, Timog. Si Sneaky, i-add natin si Sneaky. Invite natin si Sneaky. Ayan, in-invite ko si Sneaky. Invite din natin si Brad Mike Nabong. Si Brother Septi. Brad Mike Nabong, nag-send ako ng sa'yo, invite na umakyat ka. Kung makakaakyat ka, mas maganda, Brad Mike Nabong, para malaman ni Sis ano kasing pangalan ng asawa niyo po, yung totoo. At meron pong mga nanonood sa akin dyan sa lokal ng Gatchawin. Doon sa lokal nila Brad Mike Nabong. Sa Gatchawin, Arayat, Pampanga. Hindi ko po babanggitin yung mga kapatid na nanonood sa akin dyan sa lokal po ng Gatchawin, Arayat, Pampanga. Baka po maototiwalag po kayo. Pero
Kahit itiwalag po kayo dyan, wala naman pong bisa, kapangyarihan, yung pagtitiwalag po nila dyan. Sabi ni, Brad Jansen, Ascaraga, mahina signal ko, Kuya Badong. Brad na lang po, wag nang kuya, brother. O kaya Badong na lang. Basta enjoy lang ako sa panonood ng live mo. Halos 24 years ako dyan. Magkaedad lang pala tayo sa iglesia, Brother Jansen. 2001 ako, July 27. Yan, nag-invite ako, nag-send ako ng invite si Sneaky at kay Brother Mike Nabong. Mukhang busy sila. Sabi ni ayun, may mga nagme-message sa akin na, Brother, pwede pong paki-hide po yung identity ko, identity namin, kasi po baka po guluhin yung pamilya po namin. Sabi ni Brother Albert Martinez, Balisbis, Brad JR, ayaw mo patawag ng kuya. Ayoko pong patawag na kuya kasi ang kuya po natin si Kristo. Siya po yung kapatid po nating panganay. Sabi po ng Biblia. Pareho tayo ng bautisador. Si Apong Mori din ang nagbautismo sa akin. So matanda ka sa akin ng buwan, Brother Jansen Ascaraga. Ano po tayo? Mag-invite tayo ng po pwedeng si Brother Emil Domingo o kaya si Cicel Leonidas. I-add natin si Cicel Leonidas. Nasa po ito si Cicel Leonidas. Nasa New Zealand. Asawa po ni Brad Bertong, NZ. Opo, si Brad More Bernardo, si Brad Mauricio Bernardo. Ano po yan? Matandang manggagawa. Panahon pa po ng kapatid na Perez. Swerte po ng mga taga-Europe. Andito kayo, bro. Nasa Europe ka po ba, Brother Art? Punta po kayo dito. Bisitahin niyo po ako dito. May mga bibisitang mga kapatid sa akin. Sabi nga nung mga kapatid na nagpupunta dati sa Brazil pagka SPBB, dati ang pinupuntahan natin Brazil. Ngayon ang pupuntahan natin Europe, sabi niya, sa Albania. Kay Brad Badong naman. Yun po. Salamat po sa Diyos mga kapatid sa inyo pong malasakit at na-appreciate ko po kayo lahat. Ito po hindi po ninyo malasakit sa akin mga kapatid. Take note, hindi po ito malasakit po ninyo sa akin. Ito po ay malasakit po ninyo sa katotohanan. Ito po ay malasakit po ninyo sa inyong mga kaluluwa at malasakit natin sa mga kaluluwa ng mga kapatid na kasama natin, minahal natin, at naging bahagi na ng buhay natin. Yung mga kapatid nating naloloko pa ni Daniel Rason. Sabi ni Sister Ael ni Ledneb Adauna, Brad, nagiwalay kami ni kasintahan ko dahil iba na daw diwa ko. KDR Panatiko, sabi niya gat nakikita niya daw si Sis Luz Rodel at Josel, di daw siya aalis sa MCGI, naloko na. Ako kako manatili sa aral, hindi sa tao. Ayun, hiniwalayan ako. Wag niyo na pong panghinayangan po yan na sister, dahil nagpapakita lang po siya na hindi po niya talaga kayo mahal. Kasi kung mahal po niya kayo, dapat unang-una mahalin po niya ang Diyos. Bakit? Sabi po ng Diyos, sumpain ng tao na tumitiwala sa tao. So yan pong po ninyo ang pagmamahal po niya sa tao. Ngayon, ipanalangin po natin.
ipanalangin na lang natin na ano po, na maliwanagan sila and magsisi sa dapat pagsisihan. Yun po mga kapatid. Ayun. Salamat sa Diyos, brother. Nabasa ko yung yung chat mo. Thank you for the heads up. And ganun po mga kapatid. Kagaya po ng ng sinasabi ko po sa inyo, yung pong mga kapatid nating naging agnostic, naging deist, naging atheist, ay wala po akong against sa inyo mga kapatid. Lahat po tayo naging biktima. Biktima nitong maling relihiyon na to na pinamumunuan ni Daniel Rason, mga kapatid. Kagaya po ng nakasulat sa unang Timoteo 2:4, ibig ng Diyos lahat ng tao maligtas. At sabi po ni Apostol San Pedro, ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Gusto po ng Diyos lahat ng tao maligtas, mga kapatid. Katunayan, si San Pablo, siya po ay number 1 manguusig ng unang iglesia ng mga Kristiyano nung panahon po niya. Pero dumating po ang araw na kinalabit po ng Diyos yung kanyang puso upang mga kapatid, upang magbandila ng katotohanan. Yun po mga kapatid, at bumaba po ako kanina kasi ang time in ko po is 8 a.m. Bumaba ako mga around 8:10 a.m. Nakita ko pong dumaan dito si Estela Alasgis. Yun po si Princess Sarah. Ay, hindi pala. Si Miss Minchin, mga kapatid. Princess Minchin. Kila Sis Luz at Sis Baby De Jesus na parang nawala ng paninindigan sa aral ni Bes. Sabi ni sinabi ko yan, Brad, sa kanya, Brad, kaya inayaan ko na. Opo, pabayaan nyo na lang po, and you deserve better, sister. You deserve a better man. Sister Hayel Adauna, sabi ni Brother Angie, brother or Sister Angie, Brad Badong, 1998 kami na anib. Nag-exit po kami isang buong pamilya, February 2023. Iniba kasi nila ang aral. Mahirap lumabas, pero mas mahirap manatili sa loob kung puro kasinungalingan ang maririnig natin. Tama po kayo. Congratulations, kapatid na Angie, na naanib noong taong 1998 at buong pamilya daw po silang nag-exit. Mahirap lumabas, pero mas mahirap manatili sa loob kung puro kasinungalingan ang maririnig po ninyo. Utos po ang paglabas, kapatid na Angie. Sabi po sa Apokalipsis 18:4, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang wag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan at upang wag kayong makabahagi sa kanyang mga salot. Utos po talaga po yun, mga kapatid. Bakit? Kasi wala na po ang Diyos diyan sa loob ng samahan po na yan. Una na pong lumabas ang Diyos. Kaya sabi ng Diyos, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko. Yun po. Sabi ni Brother Buenaventura Guinness, kasama niyo po kami dahil iisa ang naramdaman natin na si Daniel ang Antikristo dahil marami siyang kinontrang aral ng Panginoong Hesukristo. Sabi ni Anaya, dami account po to pero naka-video call ko na po itong kapatid na to. Sabi ni Anaya, salamat po sa Diyos sa isang taon
Nagulong-gulo ang isip ko na akala ko nagkakasala ako sa nararamdaman ko. Nakakaiba. Sobrang pighati po ng kalooban ko kasi nahihirapan ako na makita ang mga kapatid na dukha habang nawi-witness ko din ang karangyaan ng mga KNP, lalo na ang mansyon ni Ebak. Sino po si Ebak? Si Efren Baking po yun. Taing-tai lang po ang tunog, no? Kasi tae naman po talaga yan. Si Ebak na yan. Kaya amuyin nyo po, amoy pong amoy tae ng kalabaw. No joke po yun mga kapatid kasi minasay ko po yan. At minamasay ko po siya. Di lang po isang beses. Maraming beses ko pong minasay yan. Amoy tae po ng kalabaw ang singaw ng katawan po niya. Sabi ni Jansen Ascaraga, ni Brother Jansen Ascaraga, na-feature din ako sa Story of My Faith. Tama ka, di natin masisisi ang iba anuman puntahan nila. Makaalis lang sa napakalaking kasinungalingang MCGI ni KDR. Sabi ni Brother Emil Domingo, Brad, napansin ko na magkahawig si Queen Dowager at ay brother, masama yan. Bayaan na po natin sila. Problema na po nila yon. Sabi ni Brother Edison Tejuco, bro, mag-iingat ka dyan. Baka malagyan ng lason yung pagkain o inumin mo. Okay lang po kung mamatay po ako, mga kapatid. Actually, inihintay ko po talaga yon na may pumatay po sa akin. So, alam na po ninyo, mga kapatid, pag namatay ako, kung sino yung pumatay sa akin. Yun po mga kapatid, nandito po yung video. Alam nyo po dahil may death threat si Daniel Rason sa akin. Mga kapatid. Sabi ni Brother Johannes Paul Marcos Smith, payag po ba kayo na gawing per regional ang dating mga per division? Wala na po tayong maano diyan gawin nilang regional division etc. Problema po nila yan, brother. Sabi ni Brother Darius Panergo, bakit po Jabiru? Jubaru po yun, hindi po Jabiru. Jubaru po, code name po yan ng mga manggagawa sa Jollibee. Code name po yan. Bili mo ko ng Jubaru. Yun. One piece Jubaru chicken. Hello po bro, sabi ni Jopot. Yun po mga kapatid, siguro hanggang dyan na lang po muna. Ay, add natin si Brother Onat Florendo. Brother Onat, ag-send ako ng invitation sa iyo, akyat ka. Puno pa rin concert nila. Paano hindi po mapupuno? Libre po yung ticket. Mga kapatid, manonood ka doon, pamimigay nila yung mga ticket. Hindi umakyat si Brother Onat Florendo. Ganun lang naman po yun. Ikaw man na bigyan ng libreng ticket, hindi ka ba manonood ng concert? Sabi ni Adora Del Rosario, hello po. Sabi ni Brother Jansen Ascaraga, Brad Badong, bakit naging every 2 weeks ang doktrina? Hindi pa naaaralan, mga nababautismohan, doktrina na naman. Hindi ko po alam sa kanila, mga kapatid, at wala naman na pong halos nagpapadoktrina. At kung meron man pong magpadoktrina, pagkabautismo po nila, magugulat sila yung aral na napapakinggan po nila iba na doon sa aral na napakaganda na napakinggan nila sa doktrina. So, ganun po mga kapatid ang nangyayari ngayon, mga kapatid. Praning na po sila, paranoid na po sila, hindi na po nila alam kung sino yung kakampi po nila. Tandaan po ninyo mga kapatid, ito pong laban na ito, hindi ko po laban. Hindi po laban ni Brother Onat Florendo. Hindi po ito laban ni Kuya Adel. Hindi po ito laban ni Brother Dark Knight, ni Brother Ramil Ramal. Hindi po ito laban ng mga kapatid po natin na nasa Broccoli TV. Hindi po ito laban
ni kapatid na CJ Perez or ni Sis Nikki na taga San Pablo, Laguna. Hello? Ito po ay laban po ng panig ng katwiran at ng kasamaan. Panig po ito ng katotohanan at ng kasinungalingan. Sabi ni Brother Jinju Semeraria, grabe, Avengers, assemble na. Opo, dahil itong kalaban po natin. Sa bagay, alam niyo po mga kapatid, itong kalaban natin, ano po siya? Disorganized. Disoriented. Bakit, mga kapatid? Biruin mo, kung napakabobo talaga itong Daniel Rason na to, mga kapatid. Sobrang bobo. Sabi ko na nga sa'yo, Daniel Rason, dapat iisipin mo muna kung ano ang ilalabas mo sa bibig mo. Kailangan yung ilalabas mo sa bibig mo, hindi yan po pwedeng mapamalian. Bakit? Kasi alam mo, the more na nagsasalita ka ng kung ano-ano, lalo ka lang nababaon at mababaon. Sabi ni pwede mo na ba unblock si Kuya Adel? Kanina ko pa po sinabi, Brother Edgy and Clonar, in-unblock ko na po. Pati po si Brother Mike Nabong dun sa original account niya, Brad Mike Nabong, Brad Septi, in-unblock na kita doon sa original mo. Kasi nung po binlock ko po si Brad Mike Nabong nung pong I'm trying to win him back. Nung pong inihikayat ko siyang magbalik loob. Kaya binlock ko po siya kasi ang kulit-kulit po niya, mga kapatid. Yun, nagulat siya na bandang huli ako na yung nagsasalita. Sabi ni Brother Jinju Semeraria, opo, sa totoo lang, si Daniel Razon yung number one reason kaya nag-alisan, mga kapatid. Exactly. Sabi ni Potpot Jopot, si Sis Nikki, ayaw ako i-accept. Message nyo po siya kasi hindi po yan mag-accept basta-basta. Ako rin po, hindi po ako nag-accept basta-basta. Itong si King nag-iingay na naman. Pabayaan nyo po siyang mag-ingay. Alam nyo po yung latang walang laman, maingay po talaga yon. Maingay po talaga yung latang walang laman. Ganun lang po, mga kapatid. At pinapaakyat ko nga po siya dito. Ayaw naman po niyang umakyat. At marami pong marami pong atraso yan sa mga kapatid. Meron po siyang pinagkautangan na milyon. Ilang dekada na, King Cortez, yung utang mo dun sa kapatid, huy, bayaran mo naman. Milyon yun. Hindi naman ninakaw nung kapatid yun. Tapos magyayabang-yabang ka na hindi ba peki kang bautisador? Saan ka kumuha ng ng authority to baptize, to officiate baptism? Kaya yun po, mga kapatid, at sana po tulungan natin yung mga kapatid natin na nadadaya pa ng demonyong Daniel Rason, mga kapatid. Sabi ni Potpot Jopot, si DSR po ang malaking dahilan, ng pagkakawatak-watak ng mga kapatid. Exactly, siya po ang dahilan talaga dahil wala po siyang pakialam sa mga kapatid. At siguro po hanggang dyan na lang po, mga kapatid. Kasi kailangan ko na pong pumunta sa market, sa palengke. Dapat kami pong ng kasama ko, kaya lang dinidemonyo na naman po siya. Yun lang po, mga kapatid. Hanggang sa muli pagbati ng pag-ibig at kapayapaan, mga kapatid, mula sa Panginoong Jesucristo at sa Diyos. Amen.